Thursday ay CDC Day. Ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Fire brigades ng mga Clark Locator, pinalakas ang kahandaan ng Freeport laban sa sunog. Samantala, nakilahok ang CDC sa Regional Matchmaking Forum para sa decarbonization habang sinimulan na rin ang mga aktibidad sa Women's Month sa Clark. Ang mga yan sa report ni Director Nicolette Hanson. Mas pinaigting ang kahandaan laban sa sunog sa loob ng Clark Freeport sa ilalim ng bagong Pilipinas. 20 locator companies ang may kanya-kanyang fire brigade units bilang bahagi ng isang integrated fire safety system na layong protektahan ang mga mamumuhunan, manggagawa at negosyo sa Freeport. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes V.C. de Vanadera, mahalaga ang koordinasyon ng pamahalaan, locators at emergency responders upang asang to ang binigyang diin niya sa pagbubukas ng Fire Prevention Month sa Building 2113 parking lot kamakailan. You cannot just say that membro lang kami ng brigada. You are very, very important. Our name will crumble if we will be raised by fire. Ayon kay Attorney de Vanadera, prioridad sa Clark ang pag-iwas kaysa sa pagtugon lamang sa insidente. Bawat locator ay may trained fire brigade at sariling kagamitan na naka-standby at handang makipag-coordinate sa Public Safety Division ng CDC. Dahil dito, mas mabilis ang response at mas solid ang proteksyon sa buong Freeport. Ayon sa mga miyembro ng fire, regular ang kanilang training at mahigpit ang koordinasyon sa CDC upang pagtugon sa emergency. Patuloy na pagtibayin po natin yung mga ganitong klaseng programa para walang anumang mangyaring malaking sunog. Always remember po that safety is our priority. So, hindi lang po sa mga surroundings dito, pati na din po sa establishment. We know that it is very important for us to share the awareness on how we can make our environment safe. Sana pag-ibayuhin pa natin yung pag-iingat sa sunog, hindi lang ngayong Fire Prevention Month, sana gawin natin ito buong taon. Samantala, ayon naman kay Vice President for Security Services Group Retired Police Major General Lina Sarmiento, ang koordinasyon ng mga locator ay nagpapalakas sa mabilis na response at nakababawa sa posibleng pinsala sakaling magkaroon ng sunog. Dagdag pa niya, ang tema ngayong taon na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa, ay paalala na ang fire prevention ay isang shared responsibility. Your presence here demonstrate your commitment to safety, preparedness, and protection of our community. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa because fire prevention is really a shared responsibility. Ang Fire Prevention Month tuwing Marso ay alinsunod sa Presidential Proclamation No. 115-A na naglalayong palawakin ng kamalayan sa panganib ng sunog at hikayatin ng mga hakbang upang maiwasan ito. Sa pamamagitan ng ganitong initiative, patuloy na pinatitibay ng Clark ang seguridad, pagpapatuloy ng negosyo at proteksyon sa libu-libong trabaho at pamumuhunan sa loob ng Freeport. Isinagawa ang twinning arrangements for decarbonization in Southeast Asia Regional Matchmaking Forum na dinaluhan ng mga lider mula sa Pilipinas, Indonesia at Vietnam. Layo nito ang pagbahagi ng mga solusyon sa pagpapababa ng carbon emissions sa enerhiya at industriya. Kasama sa Philippine delegation, sina CDC President at CEO Attorney Agnes V.C. de Vanadera at Vice President for Legal Affairs Group Attorney Gloria Victoria Taruk. Nakipag-benchmark sila sa mga ASEAN partner para sa energy efficiency, renewable energy at nature-based solutions. Ang forum ay pinangunahan ng Southeast Asia Energy Transition Partnership. Pinag-usapan ng clean energy transition, renewable adoption at mga modelo ng kolaborasyon para sa low-carbon projects. Ang pakikilahok ng Pilipinas ay patuloy ng determinasyon na tumugon sa climate change habang pinapalago ang ekonomiya sa malinis at sustainable na paraan. Sa kadiwa ng Pangulo sa Clark, ramdam ang kwento ng pasasalamat para kina Leonor Patricio at John Kenneth. Bawat bigas na nabili at bawat tindang na ibenta ay dagdag na pag-asa. Buhay ang tulong ng CDC sa kabuhayan at pamayanan.
association sa Kutod. Iba itong nagluluto dito, iba dito, iba dito, iba dito, iba dito. Ngayon, ang ginagawa ko, tinutulungan ko sila. 200 na. Okay, thank you very much. Malaki ang tulong sa amin ito. Ano na ako, 71 years old na, nagtitinda pa rin, nag-enjoy ako. Thank you po sa CDC. Maraming salamat po. Sana pagpatuloy pa rin ang pagtitinda namin dito sa CDC. Marami pong salamat. Itong binili ko, 100 pesos. Dito po sa Kadiwa. Dahil kesa naman pupunta ka doon, malayo, ay mas maganda na mainam na po yung dito, malapit lang. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Bali, yung nabili ko ay 20 kilos. Nagkakalaga lang ito ng 200 pesos only. At thank you pala sa pinagtrabaho ko sa CDC. Dito rin ako kumukuha ng panggastos ko sa araw-araw. At saka sa Kadiwa na rin. Kasi dinala siya dito. Salamat, sir. Sinimula ng selebrasyon ng Women's Month sa Clark Freeport ayon kay CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.C. de Manadera, ang mga payak na bagay sa buhay ang nagdadala ng ligaya at tagumpay. Mula sa health promotion programs hanggang sa mga kwento ng women leaders, bawat hakbang ay patunay ng lakas at pagpapalakas ng kababaihan. In Clark Development Corporation, we are going up the ladder of happiness. Let's find happiness in the simple things in life. These are the things that can move us to greater success. Fire Prevention Month, Happy Women's Month, and Happy Happiness Month. Thank you and good morning. Mula sa Fire Brigades Regional Decarbonization Forum, kadiwa ng Pangulo, hanggang sa Women's Month activities na ipapakita ang dedikasyon ng Clark sa seguridad at kaunlaran. Ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad ay gabay tungo sa mas masagana at maunlad na bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon.